Magandang oras mga kababayan, mga kakulin boy. Eto na, talagang naubusan na ng pasensya ang Amerika. Dahil ang bandang hilaga ng Pilipinas na malapit doon sa Taiwan, itong mga isla na nasa unahan ng Batanes, ang tinatawag na Bashi Strait, ay hinaharangan na ngayon ng Amerika. Naroon na yung kanilang mga aircraft carrier kasi ayaw na nilang padaanin doon ang China dahil nga ikukulong na daw ito sa sariling karagatan nila na tinatawag nila na the South China Sea, at hindi na yan makakalabas pa papuntang Australia o papasok ng Amerika dahil naharangan na sa Taiwan Strait. Dito sa hilagang parte ng ating bansa, ang mga isla diyan na tinatawag na the first island chain. Kaya ito ang ating balita courtesy sa atin ng ating kaibigang historiador. Breaking news, Amerika tila nasukol na. Nag-deploy ng malaking puwersa sa hilagang bahagi ng Pilipinas at plano nilang gawing brutal o kill zone ang Basi Channel para sa anumang naval asset ng China na susubukang dumaan dito. Ide-deploy ang mga advanced na anti-ship missile system, mga makabagong radar at walang tigil na joint air at sea patrol sa lugar. Ang plano, epektibong ikukulong nila ang buong Northern Fleet ng Chinese Navy sa loob ng South China Sea. Oo, kasabay nito, sumali na rin ang Japan. Nag-aalok ng kanilang lakas, nagbabahagi ng intelligence, high-tech na armas at mas pinatinding joint military drills. Naghahanda na rin sila para sa isang malawakang digmaan kung saan kahit ang mga normal na airport at seaport ay kailangang gamitin para sa mabilis na deployment ng mga sundalo at kagamitan. Ayan, so narinig nyo yan mga kababayan. Sa Japan ay handang-handa na sila. Meron ng mga military drill sa lahat ng kanilang airport, mga paliparan, mga seaport. Sa panahon na mangyayari ang giyera ay alam nila ang kanilang gagawin para mas mabilis ang kanilang pag-deploy. Ang Japan ngayon ay talagang gumagastos sila. Napakalaki ng budget nila. Trilyones dolyares ang budget nila para baguhin ang kanilang sandatahang lakas na lahat ay modernong submarino, modernong jet fighters, modernong mga barko. Kaya nga i-donate na sa atin yung mga barko nila na pinaglumaan kasi bagong-bagong gagamitan nila. At kung napansin nyo, ay hindi talaga nagkipagkumustahan yung mga Japanese at Chinese. Diba? Walang diplomasya sa Japan. Kapag sinabi mo na gera, ay gera na sa kanila yan. Hindi yan katulad ng inchik na joke ng joke palagi. Parang naglalaro lang ngayon. Ang hindi alam ng China ay totohanan talaga ang gusto ng Japan. Kaya ito kasama ang Japan sa pagharang ng China diyan sa Bashi Strait na yan ay mga maliliit na isla in between sa Taiwan at Batanes Island. Kaya yung sinabing Task Force Philippines ay kasabay din sa pag-deploy nito. Nang mag-deploy sila diyan sa Bashi Strait o itong Strait of Luzon, ay ganon din nag-deploy din malapit sa Scarborough Shoal ang tropang Amerikano. Of course kasama diyan ang mga Pilipino para protektahan yung pagsasabi na gagawa daw ng nature reserve diyan, yung mga hinayupak na mga inchik na yan. Kaya binabantayan ng Amerika, napupuno na, wala nang pasensya ang Amerika dahil nga sa pinabagsak nila yung dalawang air asset ng Nimitz carrier na strike group dyan sa Indo-Pacific. Nang magpatrolya dyan sa WPS ay bigla na lamang bumagsak ng sabay-sabay yung dalawang air asset, isang jet fighter at isang helicopter. Kaya pagkatapos nun 3 araw lang ay nag-utos na si Trump na harangin na yung mga barkong inchik dyan mismo sa bandang unahan ng Batanes malapit sa Taiwan at mag-deploy na ng tropa. So nariyan na yung Indo-Pacific carrier dyan. Nakabantay na yan. At dito rin sa atin ay high alert na tayo dyan sa Baho de Masinloc. Alright, patuloy tayo dito sa balitang ito ng ating ka-vlogger, historiador. Panoorin ang buong video para makita kung gaano ito kadelikado para sa China.
at kung paano nito pahihinain ang kanilang puwersa at ekonomiya dahil sa pagkilos ng Japan at Amerika ngayon. Tara, simulan na natin! Good news! Kinumpirma mismo ng Pentagon ang sentro ng depensa ng Amerika, ang pagbuo ng isang military task force kasama ang Pilipinas. Ang layunin, malinaw na malinaw at walang paligoy-ligoy, ang pigilan at labanan ang anumang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ay isang malaking hakbang na higit pa sa mga nakaraang kasunduan. Hindi ito isang simpleng joint exercise o training lang na matatapos pagkatapos ng ilang linggo. Ito ay isang permanenteng puwersa na magbabantay sa ating karagatan. 24 na oras bawat araw, 7 araw sa isang linggo. Isipin nyo, isang task force na binubuo ng magigiting na sundalong Pilipino at mga bihasang sundalong Amerikano na magkatabing magpapatrolya sa ating teritoryo. Ang mas nakakagulat pa ay ang access na ibibigay nito sa atin. Magkakaroon tayo ng access sa pinakamatataas na uri ng intelligence, surveillance at military hardware na pagmamay-ari ng Amerika. Mga satellite na nakakakita sa bawat galaw ng barko ng China. Ito yung maganda mga kababayan dahil sa kung matuloy ang gera na yan kasi hindi naman talaga pwedeng sabihin natin na joke-joke lang yan kasi napakalaki na ng gasto ng Amerika sa pagpundo dito sa atin ng mga arsenal nila. At ang maganda nito ay mabahagian pala ang Pilipinas ng mga intelligence galing ng mga satellite at sa iba pang mga modernong mga pang-tiktik or pang-spy, pang-intelligence ng Amerika at Japan. Kaya hindi basta-basta ang Pilipinas dahil nga kasama natin ang Japan, Amerika at iba pang mga bansa. At yung pagtingin noon ng China sa Pilipinas na parang batang paslit lang na busabos, di ba? Ngayon ay iba na. Talagang magugulat sila dito sa choke point. Ito yung choke point na sinasabing Bashi Strait. Diyan naglagay ng napakaraming tropa ngayon ng Amerika at nariyan ang kanilang aircraft carrier, 2 yata na strike group ang nariyan kasi nagbalak na naman ng China na lalabas diyan sa Taiwan Strait at ikot-ikutan ng Taiwan Strait tsaka patuloy ng Australia at manggugulat naman doon. Kaya hindi na mangyayari ang ganyan, sumobra na pati Australia tinitira na nila dahil ang Australia ay sumasama sa ating military drills. Kaya dapat na talaga matapos na tong kahibangan nitong mga inchik na ito. Hindi naman sila ginagambala ng Amerika, hindi natin sila ginagambala. Talagang sila ang unang gumagawa ng hakbang na magagalit ang buong mundo sa kanila dahil napakaswapang sa teritoryo. Kahit dagat, dapat nga dyan ang mahuli ng mga inchik ay lunurin sa West Philippine Sea. Dapat talian ng pabigat yung mga paan, then ihulog doon sa West Philippine Sea lahat ng inchik na mahuli sa gira. Di ba mga kababayan? Para yun ang gusto nila, nasa kanila yung buong karagatan dyan Kaya ipakain sa kanila, ipainom lahat ng dagat. Napakahayop na mga inchik yan. Hindi magkagulo ang Pilipinas, ang buong mundo kung wala itong mga ito nangunguna sa kanilang ginagawa. Isipin nyo, na ano na nila yung mischief reef, naagaw na, aagawin pa rin nila ang Baho de Masinloc. At ito'y nangyayari dahil sa kapabayaan ng isang presidente na yung nakulong na doon sa sahig ng dahig. Dahil sa kapabayaan na pinabayaan niya ang nangyayari dyan sa WPS dahil nga sa mga tinatawag na gentleman's agreement ni Digong at saka ng China. Kaya hindi maiwasang banggitin natin si Digong dito Dahil sa kanya ay hanggang Palawan na daw ang sasakupin ng China. Kaya noon 9-dash line, ngayon 10-dash line na nang si Digong nang umupo. Yun na naman ang kanilang drawing sa kanilang mapa ay 10-dash line. Kaya sino bang hindi na magagalit diyan? Ang Amerika ay mayroong interes sa atin. Dahil nga ang Pilipinas ang strategic point, kapag magkaroon ng gera, ang Pilipinas talaga ang
pinakamagandang point na dito mag-invest ang Amerika para ipuntirya sa China lahat ng mga armas para diretso tapos ang laban. Yan kasi ang interest ng Amerika na makontrol din niya ang karagatan sa WPS sa South China Sea para malaya silang makapag-trade kung ano man, makapaglawig papuntang Indian Ocean, di ba? At ganun din ng China, malaya sila eh. Sino bang pumipigil sa China ngayon? Hindi na sila malaya ngayon. Dahil sa pinipigilan na sila doon sa Bashi Strait or Bashi Island na malapit sa Taiwan, sarado na doon, hindi na pwedeng dumaan ng mga inchik doon. Kaya ito sobrang gulat ng inchik eh. Baka tumikluho dito katulad ni Maduro. Ngiyaw nang ngiyaw si Maduro noon. Ngayon, anong nangyari? Humingi ng pabor kay Donald Trump, nagmakaawa, pinagtatawanan ng mga tao si Maduro doon sa Venezuela. Okay, so patuloy tayo sa balita ng ating kaibigang historiador. Mga drone na kayang magmanman mula sa himpapawid ang hindi napapansin at mga kagamitan na magbibigay sa ating mga sundalo ng napakalaking lamang. Pero saan nga ba ang pinakatutok ng puwersang ito? Dito nagiging mas delikado at mas kalkulado ang lahat. Ayon sa mga ulat at analysis ng mga military experts, isa sa mga pangunahing misyon ng Amerika ay ang harangin ang China sa isang napaka-kritikal at estratehikong daanan, ang Bashi Channel. Ano ba itong Bashi Channel at bakit ito napakahalaga? Ito ang makipot na lagusan ng tubig sa pagitan ng Batanes, Pilipinas at ng Taiwan. Para sa Chinese Navy, ito ang pinakamabilis at pinakadirektang ruta para makalabas ang kanilang mga barkong pandigma at lalo na ang kanilang mga submarino mula sa South China Sea patungo sa malawak na Pacific Ocean. Ang Pacific Ocean ang highway patungo sa mga teritoryo ng Amerika tulad ng Guam at Hawaii. Kung makokontrol ng China ang Bashi Channel, para na rin nilang nabuksan ang isang pintuan para direktang bantaan ang Amerika. At yan ang hinding-hindi papayagan ng Washington. Ayan, so nakita niyo mga kababayan, napakagaling talaga ng Amerika. Tinatagal-tagal kasi ng China atakihin ng Taiwan eh. Kaya ngayon, sinong nagkontrol ng Bashi? Ng Bashi Strait, di ba? Ng karagatan ng Bashi na daanan ng submarino at barko. Di ang Amerika na dahil sa paano-ano lang eh, nananakot lang ang China eh. Nananakot sila palagi. Ngayon, takutin nyo ang Amerika, mga inchik. Takutin nyo para kayo makatikim ng pinakamalaking bomba ng Amerika. Diba? Sinasabi nyo kayo may malaking bomba. Wala yan sa kalingkingan ng Amerika, sabi ni Donald Trump. Wala sa buong mundo na makapantay ng arsenal ng Amerika. At yan ay totoo, hindi na tinitesting ng Amerika ang kanilang mga nuclear bomb. Hindi na yan pinapasikat dahil nga tested na yan. Yang sa China, anong nangyari dyan? Kaya ang iba dyan, tubig lang ang laman eh. Sinasabutahin ng mga scientist eh. Pati nga yung kanilang COVID na in-injection sa atin, COVID vaccine, mga tubig lang eh. Napakahayop na mga inchik talaga yan. Puwera lang sa mga inchik na narito sa Pilipinas. Pero damay-damay na talaga yan. Kapag inchik, panahon ng gera, ay wag na kayong maglakad sa daan na mga inchik kayo kasi hindi malalaman ng Pilipino kung Pilipino kayo na inchik o inchik kayo eh. Kaya panahon ng gera, wala na, damay-damay na. Lahat ng inchik, malilintikan talaga dahil sa inchik eh. Dahil sa ginawa ng inchik dito ngayon sa atin, pangaagaw, pangaharas, ay talagang magagalit ang mga Pilipino. Ako, wala akong pakialam noon sa mga inchik-inchik na yan eh. Ngayon ay meron na akong meron ng hatred sa puso't damdamin ng mga Pilipino sa mga inchik. Maliban doon sa mabait na mga kaibigan natin. Pero in general, wala na talaga. Wala na, na yan. Labo-labo na yan. Kapag ganyan. Kapag inchik na yan. Kaaway na yan. Katulad ng nangyari sa World War II. Kapag Hapon, kalaban na yan. Wala nang kaibigan-kaibigan.
So ganyan ang mangyayari dahil sa ginagawa ng China. Dapat kasi pinag-isipan nila bago nila gagawin yan. Lahat ng customer nila sa kanilang trade, sa negosyo, di ba? Customer nila ay Europe, Amerika, pinakamalaking customer nila, Amerika. Ngayon, inaaway nila ang Amerika. And then Europe. Si Putin lang yata ang hindi magbigay ng sanksyon eh. Panahon ng gira, isanksyon kaagad yan ang China ng buong Europe. Anong mangyari? Wala na silang pera. Wala nang income. Anong gagawin nila? Magugutom ang mga tao. Pag nagutom ang mga tao, magka-revolusyon mismo sa loob ng China at kanilang bibitayin ang kanilang presidenteng singkit na si Xi Jinping. Yan ang gagawin ng mga tao doon. Matutulad yan sa Iraq noon na binitay nila si Saddam Hussein dahil sa napaka walang hiyang presidente. So ganun din yung mangyayari diyan kay Xi Jinping na yan. Ang ending niyan, kapag natuloy ang gera at maghihirap ang China dahil sa sanctions, siguradong bibitayin niya ng sariling mga tauhan niya. Okay, patuloy tayo dito sa balita. Kaya naman nag-deploy na ang Estados Unidos ng kanilang mga puwersa sa mga estratehikong lokasyon sa hilagang bahagi ng Pilipinas, mga lugar na direktang nakaharap sa Basi Channel. Ang plano nila ayon sa mga analyst ay brutal at simple. Gawing isang kill zone o maritime checkpoint ang Basi Channel para sa anumang naval assets ng China. Ayan, so narinig nyo, kill zone. Parang magiging target sila, parang magiging sitting ducks. Parang mga patong target. Sitting ducks target ang China diyan. Kapag pumipilit sila na papasok diyan, choke point kasi yan ay maliit na daanan. At kapag papasok sila diyan, siguradong kahit kanyon ay tatamaan sila. Pero nandun na ang mga HIMARS ng Amerika naka-install na diyan sa mga isla-isla diyan. Kaya wag nang magkamali pa diyan ng China. Wala silang kapanalo-panalo diyan. At yung tinatawag na electronic warfare nila na nandyan sa WPS, alam na ng Amerika kung saang isla yan nakalagay, saang military base nila nakalagay yung mga electronic warfare na yan. Kaya kapag merong pagbabagsak na iba pang mga air asset ng Amerika dyan sa WPS, kapag merong pangbabagsak dyan na 2 o 4, at dyan pa rin sa parehong lugar kung saan bumagsak yung 2 asset nila, na yung jet fighter at helicopter, sigurado ako ang iutos ni Trump ay bumbahin yung artificial island dyan na ginawa nila. Mga kababayan, sana mangyari na bumbahin yung artificial island na yan. Kasi pahamak talaga yan. Kahit sa gera, pahamak tayo dyan eh. Bigla na lang babagsak yung mga eroplano natin dyan. Okay, patuloy tayo sa balita ni Historiador. Nasusubukang dumaan dito sa oras ng tensyon o digmaan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga advanced anti-ship missiles, mga makabagong radar at walang tigil na joint air at sea patrol sa lugar. Epektibo nilang ikukulong ang buong Northern Fleet ng Chinese Navy sa loob ng South China Sea. Ayan. Para sa China, ito ay isang malaking sampal at isang direktang banta sa kanilang mga ambisyon sa rehiyon. Wala na. Ang kanilang pinagmamalaking First Island Chain Strategy na layuning dominahin ang mga karagatan mula Japan hanggang Pilipinas ay direktang sinisira ng planong ito. Isipin mo, ikaw ang kapitan ng isang dambuhalang barkong pandigma ng China, puno ng mga misal, pero hindi ka makalabas sa sarili mong bakuran dahil ang labasan ay binabantayan ng pinagsanib na puwersa ng Pilipinas at Amerika. Okay, so anong mangyari diyan mga kababayan, di ba? Magkumpol-kumpol sila diyan mismo sa karagatan ng South China Sea na kanilang inaangkin at madali na lang silang puntiryahin ng Amerika, di ba? At baka 3 oras lang tapos na ang gera eh. Kasi hindi na sila nagkalat. Hindi sila mahirap hanapin kasi yung kanilang mga barko ay nandyan lang talaga sa South China Sea, nagkumpul-kumpul na dahil hindi sila makalabas diyan sa may Taiwan at Batanes dahil gwardyado na ngayon. Nauna ang Amerika, anong magawa nila? Kung sa larong chess pa yan, sabi ko pa noon, nakaposisyon na yung mga yung mga opisyal ng chess. Nakaposisyon na. Kung nakaposisyon na, wala na. Mati na, di ba?
mati na, checkmate na. Ano pa bang ipaglalaban mo na checkmate ka na eh? Dahil napakagaling ng mga war strategist ng Amerika. Magaling dahil sila ay mga veteranong war strategist, war engineers. Lahat yan ay magagaling. Amerika yan mga kababayan. Hindi yan China. Yang China, kopya ng kopya lang yan eh. Kahit war strategy ng Amerika noon, kinukopya nila ngayon. Meron ng bagong war strategy ang Amerika eh. Hindi nila alam, kaya hindi nila makopya. Kaya talo na. Pero ganun pa man na kahit mag-umpisa ang gera na yan, ay talagang mahihirapan tayo. Hindi tayo makakilos niyan dahil gera nga. Ating mga pera sa bangko, mag-withdraw na kayo mga kababayan. Dahil sa kapag nangyari yan, ay hindi na natin ma-withdraw ang pera natin pagkatapos ng gera, wala nang value yung pera natin. At wala na, sarado na yung mga bangko, sinunog na, tinakbo na ng manager yung kwarta. Diba? Ako nga nagplano na ako na bibili na lang ng sariling safe vault at doon na lang ako maglagay ng pera ko. Nandun sa bangko Kasi yun talagang natin, nilagay natin sa bangko para safekeeping. Katulad ngayon na nasa delikadong sitwasyon tayo, advice ko lang sa inyo ay mag-invest na kayo sa ginto. Bilhin nyo ng ginto yung mga pera nyo. Huwag nyo lang ubusin, tirhan nyo ng magagamit nyo. Ang ginto kasi kahit anong gera pa yan, pagkatapos ng gera, ang value ng ginto, ginto pa rin. Pero yung pera na papel ay magiging toilet paper na lang yan. Katulad ng nangyari after World War II. Diba? Ginto ni Marcos ang hiniram ng mga bangko sa buong mundo. 72, make that 172 banks all over the world. Pinautang ni Marcos sa kanyang mga ginto. Yun yung kwento na marami ang naniniwala. At dahil sa Marcos Gold ay naibalik muli ang mga bansa. Alright, so balik tayo sa ating video courtesy ng Historiador Channel. Iyan ang bangungot na inihahanda ng alyansa para sa China. At hindi dito nagtatapos ang plano ng Amerika. Sila ay patuloy na nananawagan sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaisa at maging matatag sa pagharap sa mga aksyon ng China. Gusto nilang ipakita sa Beijing na hindi lang ang Pilipinas at Amerika ang kanilang makakalaban. Kaya nga ang chairmanship ng ASEAN ay ibinigay na, kahit yung defense chairmanship ng ASEAN ay ibinigay na sa Pilipinas. Dahil mga duwag yung mga kasama natin sa ASEAN countries. Malaysia, kumikiling sa China. Indonesia, kumikiling sa China. Vietnam, kumikiling sa China. Diba? Majority yata ng ASEAN countries ay tuta ng China Takot sila. Kaya ang Pilipinas lang talaga ang lumalaban. Kaya binigay na nila ngayon ang chairmanship ng ASEAN kasi natakot sila kay Xi Jinping. So ngayon, sa Pilipinas nila ibinigay kasi alam nila na lumalaban tayo sa China. Ngayon ang pagkakamali ni Xi Jinping sa paningin ko mga kababayan ay ang bakit nila ginalaw ang Pilipinas. Dahil sa paggalaw nila sa Pilipinas, dahil sa pambubuli nila sa Pilipinas, akala nila dahil hindi tayo komunista, akala nila na matatakot tayo. Ang nangyari ay parang si David pala tayo at sila yung Gulayat. Ngayon si David ay isang pastol lang, di ba? Isang batang pastol, binata, kontra kay Gulayat na isang napakalaking higanting sundalo. Pero anong nangyari, di ba? Kasi nakasulat na yan sa Biblia. Bakit kasi ginalaw ng China ang Pilipinas? Don't poke the bear. Tawag nga, pero hindi naman tayo the bear, tayo the rat. Don't poke the rat. Kasi may mga galaw ang rat na mas wise pa kaysa the bear. Ayun ang pagkamali ng China. Ginalaw ang mga Pilipino alam naman nila na ang mga Pilipino ay jack of all trade. Pagdating sa gira ay veterano din. Kaya nagkakamali talaga sila pag nang ginalaw nila ang Pilipinas. Kung hindi sana nila ginalaw, hindi tatawagin ng Pilipinas ang Amerika para sa Mutual Defense Treaty. Invoke the Mutual Defense Treaty. Pirmado kasi yan na treaty yan. Anytime kapag hihingi tayo ng saklolo sa Amerika ay darating sila. Kaya ito na yung tamang panahon. Alright, so hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Pag-comment na lang sa ating comment section down below
kung anong masasabi nyo. Iiyak na ba ang China? Nangangatog na ba? Checkmate na eh. Alright, hanggang sa muli at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated at malaking tulong sa aming mga content creator. Paalam!